Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ang topic nga natin ngayon ay aalamin natin kung ano nga ba ang lahi ng isa sa pinakasikat na karakter at isa din sa pinakamisteryoso lalo sa pagkatao nito. Ito nga ay si Joy Boy. Ano nga ba ang posibleng pinagmulan niyang lahi? Aalamin natin yan. Pero bago yan ay kung mahilig ka sa full chapter, theories at spoilers ay mag-subscribe ka na at itang bell para maging updated sa mga parating na mga video. At mag-like na din dahil mahalaga po yan para mas marami pang makapanood at makabisita sa ating channel. O paano, simulan na natin? Let's go! Alam naman natin na ang mundo ng One Piece ay napakalawak at meron pang mga lugar na hindi pa natutuklasan. Marami ding isla ang makikita natin. At sa bawat isla na to ay may mga iba't ibang lahi nga ang nakatira. Hindi lang mga tao ang makikita natin sa mundo ng One Piece dahil may mga kakaibang nilalang din na naninirahan sa bawat isla at meron pa nga sa ilalim ng dagat. Kagaya na lang ng mga fishman na nasa Fishman Island sa lugar ng Elbap na tirahan ng mga higante. At syempre mga ordinaryong tao. At yung mga nabanggit ko ay may kinalaman dito nga sa ating topic na ano nga ba ang posibleng lahi nitong napaka-misteryosong karakter sa One Piece at ang sinasabing unang gumamit sa kapangyarihan ng Sun God Nika na ito nga ay si Joy Boy. Saan nga ba siya nagmula o anong lahi siya nabibilang? Alamin natin yan. Pero bago yan, kilalanin muna natin itong si Joy Boy. Sino nga ba siya? Ito lang naman ay isa sa mga sikat na tao na maiuugnay sa Void Century. Marami din siyang mga bakas na iniwan sa panahon ngayon nila Luffy. Andito nga yung Noah na nilagay nga daw niya sa Fishman Island. At may mga iniwan pa na mga salita para sa Mermaid Princess noon. Nag-iwan din siya ng kayamanan na ito nga yung One Piece na nandun nga sa huling isla na pinuntahan na tinawag nila Roger na Laptail. At sa ngayon nga ay bumalik na si Joy Boy dahil kinumpirma ito ni Sunisha na isa sa mga kasamahan no ni Joy Boy sa Void Century na ang bagong Joy Boy nga ngayon ay si Luffy. Maraming misteryo ang bumabalot pa din sa katauhan ni Joy Boy na isa nga dito ay ano kaya ang lahing pinanggalingan nito. May tatlo nga tayong pwedeng pagpilian na posibleng lahi nga ni Joy Boy. Una nga dito ay itong mga giant. Bakit nga ba? Malamang naman na alam na ng iba to na dahil nakita naman natin dati doon sa lugar na pinuntahan ni Im ay meron dong isang frozen room na merong nakapatong na malaking straw hat. Hindi lang malaki kundi dambuhalang straw hat. At yung straw hat na to ay malamang na hindi lang yan ordinaryong straw hat dahil maraming teori ang naglipana na itong malaking straw hat ay ito nga yung gamit ni Joy Boy. Dahil posible ang straw hat dati ay ito yung tanda ng mga lumaban nun sa Void Century na pinungunahan malamang ni Joy Boy. At yung pinagpapatungan ng malaking straw hat na to ay ito yung bangkay nga nung unang Joy Boy. At makikita nga natin na malaki yung parang silid na to na kung saan nakalagay yung malaking straw hat kaya posibleng giant si Joy Boy. At dagdag ko din na di ba may mga initial na di sa One Piece at yung mga meron nito ay kinaiinisan ng mga Gorosei na sinasabi pa nga nila na kalaban nga daw ng mga Diyos. At dito ko na nga ipapasok ngayon ang kaisa-isang giant na may D sa pangalan nito. Ito nga ay si Jaguar di Saul. Di ba giant to at may D pa sa pangalan? Na sinasabi nga din ito na yung D sa pangalan niya, dala-dala na yon ng pamilya nila dati pa. Ibig sabihin, pinagpasa-pasa na yung D sa lahi nila. Kaya posible na yung D sa pangalan ni Jaguar di Saul ay nanggaling sa unang Joy Boy. At pwedeng isang giant dati si Joy Boy. Nasa una pa lang tayo. Ito na ang pangalawa. Yung lahi na to ay extinct na pero dati yon nabago to nung nakita natin si King. At malamang alam nyo na yung sinasabi ko. Ito nga yung Lunarian tribe. Bakit nga ba Lunarian? Simple lang. Isa din to sa tinuturing na kaaway ng mga Diyos o nitong mga siraulong Celestial Dragon. Kasi nga sobrang taas ng value nitong mga Lunarian. Pagdating sa lakas, sa tibay, may pakpak pa. Tapos di pa tinatablan kapag nakasindilagi yung apoy nila sa likod. Katulad nga ni King. At kaya ako nasabi na baka isa din si Joy Boy dito ay malaki din kasi yung mga Lunarian. At dahil sa lakas, tibay at parang hindi tinatablan ng kung ano ay pwedeng ito yung mga katangian na ginamit ni Joy Boy para nga labanan yung mga 20 kingdoms nung Void Century. At syempre, di ba nakita din natin kung ano yung kapangyarihan ng mga Gorosei na may mga demon powers. Kaya posibleng itong si Joy Boy ay isa din sa mga Lunarian nun. Saka itong si King may alam siya tungkol nga dito kay Joy Boy. Kasi nga nakikwento nga niya to kay Kaido nun dahil mukhang pinasa-pasa din sa lahi nila kung sino itong si Joy Boy o yung Sun God Nika. At di ba yung lahi nila King na Lunarian na inubos din ng world government dahil nga iniisip ng mga yon ay mas superior sa kanila itong mga Lunarian. At kung pag-ubos lang sa lahi ang pag-uusapan ay ito yung pangatlo na posible talaga na ito yung lahing pinanggalingan ni Joy Boy. At napapanahon naman yung tungkol sa lahi na to. Nakaka-reveal nga lang dito. Ito nga ay ang lahi ng Buccaneer na isa nga dito ay si Kuma at syempre si Bonnie na ito nga ang nagpapatunay na talagang may dugong Buccaneer si Bonnie. Diba? Gayang-gaya niya yung katangian ng katawan ng isang Buccaneer.
Buccaneer. Yun nga, Buccaneer ang nasabi ko. Pero ano nga ba ang meron sa Buccaneer tribe? Ayon nga sa mga na-reveal sa mga nagdaang chapter ay itong Buccaneer tribe nga daw ay kasama sa mga rare na tribe sa One Piece. At muntika na ngang mawala yung buong lahi nitong mga Buccaneer. Pero meron namang natitira, itong si Kuma at si Bonnie. Napanigurado naman ako na may mga Buccaneer pang nakakalat sa iba't ibang dako ng mundo ng One Piece. Meron nga akong naiisip na itong kasama ni Roger sa crew niya ay isa ding Buccaneer. May nakita din akong theory na si Whitebeard nga daw ay isa ding Buccaneer dahil itong si Whitebeard at si Kuma nung bata ay pareha sila ng hugis ng katawan. Ayon nga din sa impormasyon patungkol nga sa mga Buccaneer ay mga tao nga daw ito na medyo matatangkad sa pangkaraniwang mga tao. Pero hindi kasing laki ng mga giant na itong mga Buccaneer nga daw ay may dugo ng mga giant. Kaya siguro nakuha din nila yung kalahati ng tangkad ng mga giant. Kumbaga halo yung dugo nitong Buccaneer na tao at giant. Etong mga Buccaneer nga ay merong matibay na katawan at malakas nga din ito kahit bata pa. Na nakita naman natin to kay Kuma. At itong tribo ng Buccaneer ay sinabi ni Saturn na may ginawang napakatinding krimen nun. Kaya inubos nga yung lahi nito at dito na nga natin ipapasok si Joy Boy. Dahil posible na itong si Joy Boy ay nagmula talaga sa Buccaneer tribe. Bakit? Kasi nga parang yung pag-ubos sa lahi ng mga Buccaneer ay ang pinakadahilan talaga nito ay dahil dito nagmula si Joy Boy na kalaban nga nila Im at ng mga Gorosei na nangyari nga nung Void Century at tinandaan nila na dapat ubusin yung lahi nitong si Joy Boy dahil nung natalo nila ito ay mukhang nalaman din nila na posibleng mag-reincarnate ulit si Joy Boy sa bagong katawan at iniisip nila na baka sa Buccaneer tribe na naman ito mabuhay at labanan na naman sila kaya inunahan na nila yung prophecy. Inubos nila at hinanting nila lahat ng may dugong Buccaneer. Yung iba ay ginawa nilang alipin. Saka ang iniisip ko pa ay talagang yung katawan ni Joy Boy ay saktuhan lang kagaya ng katawan ni Kuma. At base doon sa kwento ng tatay ni Kuma, itong Sun God Nika ay napasa-pasa na yung kwento na nagmula pa sa buong lahi nilang Buccaneer na ililigtas nga daw siya nito balang araw. Nang masabi yan ng tatay ni Kuma ay mukhang itong Sun God Nika ay may history dito sa Buccaneer tribe na baka ang dating user ng Sun God Nika ay may lahi na Buccaneer na ito nga ay si Joy Boy. At diba galit na galit nga itong Gorosei sa lahi ng mga Buccaneer at talagang plinano nila na ubusin yung lahi nito. Doon pa lang talagang may issue na sa pagitan ng world government at sa Buccaneer tribe. Pero alinman yan ay sana mailabas na ang mga impormasyon patungkol nga dito kay Joy Boy. Dahil isa-isa na ngang nire-reveal ang mga dapat ma-reveal. Abangan natin yan. Sa lahat ng mga nasabi ko na teorya o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano ang masasabi nyo? Ano kaya talaga ang lahi ni Joy Boy? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!